Trillanes papasok raw po mga kaboses mga babayan sa gabinete ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Naku po, isang nakakatawang balita mga kaboses mga babayan. Hindi po natin alam kung itong tao na ito talagang makakatulong sa pamahalaan o kaya'y makakatulong pa na mas lalong lumugmok ang pamamahala ng administrasyong ito mga kaboses mga babayan. Mga boses, mga babayan, usapang politika na naman. Pero hindi po ito basta chismis, mga kabos, mga babayan, kundi meron po tayong malalim na tatalakayin, mga kabos. Single po dito sa reaksyon ng mga tao rin, mga kabos, mga babayan. At dahil na rin po sa post na ipinost sa social media, mga kabos, mga babayan, ng isang veteranong broadcaster po na si Jason Sa. Mga kabos, mga babayan. Basahin po natin, magre-react po tayo sa isyong ito, mga kabos, mga babayan. Ayon po dito sa ang balita ngayon, mga kaboses, Trillanes, malaki raw po ang maitutulong. Ayan. Tingnan natin kung ano itong maitutulong, itong Trillanes na ito, mga kabos, mga babayan. Umani ng reaksyon sa social media ang pahayag, mga kabos, mga babayan ng veteranong broadcaster na si Jason Sa kaugnay po sa posibilidad na maging bahagi ng gabinete ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., si dating Senador Antonio Sani Trillanes IV. Matatanda ang sinabi ni Trillanes na bukas siya sa pagpasok sa gabinete kung makatutulong ito sa mas maraming Pilipino. Ayon po dito ni Trillanes, mga kabos, mga bayan, kung sa paniniwala natin ay makakapagserbisyo tayo na maayos sa posisyon na iyon, why not? Kung mas marami tayong matutulungan. Ayun. Hindi po natin alam kung anong klaseng tulong po ang iaambag nitong Antonio Trillanes, mga boss, mga babayan. Ito ba'y tulong in good way o baka tulong ito na mas lalong mas lumubog pa ang administrasyong ito, mga kabos, mga babayan. Gayunman, tila may ibang pagbasa si Sonsa sa naturang pahayag at naglabas ng komento. Ayon po dito ni Jason sa kanyang post. Balita ko na si Trillanes maging cabinet member. Malaki ang matutulong niya malaki ang maitutulong niya upang tuluyan bumagsak ang Marcos administration. Ayan, dito tayo natatawa ngayon, mga kaboses, mga kababayan. Si Trillanes mismo kasi, malinaw po kanyang sinabi kung makakatulong siya sa mas maraming Pilipino, mga kaboses, mga kababayan. Bakit raw hindi siya sasali doon sa gabinete? Kaya bumira po ito ngayon si Jason Sa, mga kaboses, mga kababayan, kasi hindi po lahat kumbinsido kay Antonio Trillanes Alam naman po natin na itong Trillanes na ito, mga kaboses, mga babayan, lalo na po ngayon, papalapit ng eleksyon, lumalabas lang ito, mga kaboses, pag malapit ng eleksyon, di ba? Hindi naman natin nakikita talaga yan. Mula nung nagpasikat ito, mga kaboses, mga kababayan, doon sa kanya pong ginawa noon sa panahon ni Gloria, yung kodita, mga kaboses, mga babayan. Naging senador, wala namang nagawa sa bayan, mga kaboses, at ngaw-ngaw sa mga marami ng administrasyon, mga kabos, mga babayan. Sa administrasyong Duterte, sa umpisa, todo suporta itong tao na ito, mga kaboses, mga babayan. At dahil todo suporta itong tao na ito, nag-expect ngayon ng ganti, mga kaboses, mga babayan. Nag-expect siya na babalikan siya ni Digong noon, mga kabos, mga babayan, para bigyan siya ng posisyon. Hindi nabigyan ng posisyon, mga kabos, mga babayan. Kaya itong tao na ito, galit na galit sa mga Duterte, mga kabos, mga babayan. So wala naman talagang ibang gusto ito, kundi ang makaupo dyan sa posisyon, mga kabos, mga babayan. Ito, mantakin nyo to, mga kaboses. Dito nyo makikita yung karakter ng isang politiko, mga kabos, mga babayan. Kasi, unang-una, again, sinabi ko na kanina na halos inuusig na niya lahat ng mga administrasyon. Wala nang natira Noong 2022 election, mga kabos, mga babayan, dahil sa galit niya sa mga Duterte, galit rin yan sa Marcos Noon, 2022. Linyada yan sila nasa linya yan sila, alyansa yan sila nila ni Leni Robredo. Si Leni Robredo yung presidential bet niya. Sina Riza Ontiveros yung senador, mga kaboses, mga babayan. Kasama dyan si Antonio Trillanes. Kasi alam nilang wala namang ibang oposisyon nun Diba? Kasi Unitim, tsaka lang naman yon, mga kaboses, mga babayan, mga nasa pink. Ngayon, inaatake niya, inuusig niya ang mga Marcos noon, mga kaboses, mga babayan, tsaka itong Duterte. Ngayon, wala na.
nagkasira-sira na yung unity, mga kaboses, mga babayan, magkaraan ng ilang taon, mga kaboses, mga babayan. Ito naman si Trillanes, dahil sa galit na siguro sa mga Marcos at alam niyang wala na siyang kakapitan, ito, sumisingot ngayon sa sa puwet ng administrasyong Marcos, mga kaboses, mga babayan. No, sunod ng sunod, gumagawa ng mga eksena, nagpa-file ng mga impeachment complaint laban sa mga Duterte, wala nga siyang boses ngayon, di ba? Wala siyang boses ngayon, mga kaboses, mga babayan, regarding sa talamak, no, na issue ng korupsyon dyan, mga kaboses, mga babayan, na nangyayari sa gobyerno. Even President Marcos announced na mahiya naman kayo, di ba? Presidente na mismo nagsabi noong nakaraang SONA, mga kaboses, mga babayan, na talamak ang korupsyon. Pero silent itong mga tao na ito. Dito natin nakikita na ngayon, mga kabos, ang totoong pakay, no? Ang karakter ng mga taong ito, mga kabos, mga babayan. Kasi kung talagang tunay, no, mga kabos, mga babayan, yung nasa loob-loob mo, matututo kang matututo kang diyan ka lang sa posisyon mo, no? Mananatili ka diyan sa stand mo, mga kabos. Hindi yung parang ang balimbing, mga kaboses, mga babayan, na kung saan yung saan ka sa tingin mo may matutulong sa'yo, doon ka. Wala ka ng paninindigan dyan. Kagaya ngayon, mga kaboses, mga babayan, hindi naman siya makapasok sa mga Duterte. Ano po? Kasi yung mga Duterte, firm yung stand na wala talagang Trillanes. No? Itong Trillanes na ito, wala namang ginawa ito. Diba? So wala na talaga, ekis na siya. Ngayon, may dalawa na lang na kalaban kontra itong Duterte, yung Pink, tsaka itong administrasyon Marcos. Wala namang pera yung mga Pink Mga kaboses, yung ibang ang Pink, dumidikit sa mga Marcos. Ayaw ng pakasuhan, di ba? Mga kaboses, mga babayan, ang administrasyon ngayon, no? Ayaw ng paimbestigahan ang korupsyon, mga kaboses, mga babayan. Ano po? So, saan siya ngayon? Ngayon, dumidikit siya doon sa mga Marcos. Alam kasi niya, mga kaboses, mga babayan, na unang-una wala na siyang pera. At inamin niya yan, no? Na hindi na siya tatakbo kasi wala na siyang pera, mga kaboses, mga babayan, no? Kasi talagang pera-pera dito sa politika, mga kaboses, mga babayan. Kung wala kang pera, hindi ka talaga mananalo. Diba? Yan yung realidad sa Pilipinas, mga kaboses, mga babayan. Tapos ito si Antonio Trillanes, kahit mayor nga, hindi nga mananalo So sayang lang, walang mag-i-sponsor sa kanya kasi alam na yung ugali niya. Mga kaboses, mga babayan, pabagsak na. Kaya wala nang magagawa. Tingnan nyo nga ito si Larry Gadon, kagaya ni Larry Gadon, dumidikit sa administrasyong Marcos, di ba? Noon, talagang dikit rin sa mga Duterte, mga kaboses, mga babayan. Kumbaga, kung nasan yung pera o dumadaloy, doon sila, mga kaboses, mga babayan. Tapos, yan yung nakakatakot, mga kaboses, kasi nangangailangan rin yung administrasyong Marcos na malalakas. Ano po? Hindi man malakas talaga totally, but sa numbers ba? Kumbaga, mga kaboses, mga babayan, ng kanilang pwersa, makakatulong kahit pa paano, mga kaboses. Kaya pinipilit nga ilagay sa mga gabinete kahit wala namang mga alam, mga kaboses, mga babayan. Kaya nagkakandaletse na po, mga kaboses, itong ating bansa. Dahil po, yung mga iniluklok, wala namang mga kwenta, mga kaboses, mga kababayan. So, nakakatawa, no? Nakakatawa, mga kaboses, mga babayan. Ano ba talaga, Mr. Trillanes, serbisyo para sa bayan, political strategy, o baka tutulong ka lang na lalong pabagsakin itong administrasyong Marcos? Talagang kalaban mo yung mga Marcos no? Kung sa tingin ni Trillanes talagang seryoso siya, no, sa kanyang panawagan, mga boses, mga bayan, wala namang wala namang problema, but talagang markado ka na sa taong bayan na wala ka talagang ambag, wala ka talagang ibang ginawa kundi ang puro lang galit dyan sa mga kalaban mo sa politika para ikaw ay bumango kahit papano. Diba? Kasi alam naman natin na pabagsak ka na at wala ka na talagang mapupuntahan. So kayo, mga kaboses, mga babayan, ano po yung reaksyon, opinion at suggestion po ninyo regarding po sa issue na nating napag-usapan ngayong araw, mga kaboses, mga babayan? Kung gusto mo po ng ganitong klaseng diskusyon, real talk, mga kaboses, mga babayan, walang preno, follow nyo at subscribe po kayo dito po, mga kaboses, mga babayan, sa atin pong Facebook, sa ating palang YouTube channel sa Vox Populi PH. Sa standpoint analysis din, mga kaboses, mga kababayan. Click subscribe, hit the notification bell para notified po kayo sa lahat po natin ng mga uploads hanggang susunod na episode po, mga kaboses, mga babayan. Marami po tayong pag-uusapan ng mga problema ng bansa, mga kaboses, mga papansin ng mga politiko, mga kaboses, mga babayan, at mga
mga walang kwenta, no? na mga diskusyon dyan sa social media, mga kaboses, mga babayan. God bless po sa inyong lahat. Ako po si Kaboses Wins. At ito po ang Standpoint.